Kapag talaga may toddler ka na mga mare, dapat anytime talaga ready ka. Dahil nga mga mare, pag may toddler ka, ang mga imposible ay nagagawa nilang posible in just a seconds. Kaya heto mga mare, linggo kahapon, imbis na mamasyal kami mga mare, pupunta pa kami dito sa may JBL sa Pampanga. Dahil nung Sabado mga mare, nung gabi, ay chinat nga ako nung aking biyanan at si Via ay may ginawang kababalaghan. So nagpasok lang naman siya mga mare ng button sa ilong niya mga mima at na-stuck doon. Nung gabi na yung Sabado mga mare, dinala ko na siya dito sa isang private hospital, kaya lang hindi nila nakita or masyado na atang lumubog sa nose niya or nalulun ni Via. Dahil na nga rin sa sobrang likot niya mga mare, kaya hindi na nakita sa nose niya. Kaya eto mga mare, napasugod kami sa JBL dahil dito lang daw may ENT ng Sunday. So, kahit ang suspected ng mga doktor mga mare, nalulun na ni Via kasi kung sa daanan daw ng hangin pumunta yung pinaka-button is masasamid or machuchok si Via. Pero ganun pa man mga mare, syempre tayong mga nanay gusto natin maka-double check. Kaya dito kahit Sunday, sinugod namin dito sa may JBL at wala naman kaming binayaran sa check-up. Kaya lang mga mare, it's so sad to say dahil wala ring makita yung ENT dito. Kaya ang pinaka last choice na lang namin, kung hindi ipupo ni Via, kung sa tummy man niya napunta, ang gagawin na last procedure sa kanya is endoscopy. So nasal endoscopy mga mare ko, kaya meron kami ditong babalik ulit kami ng 18 or ng Tuesday. Sa na-observe ko kay Via at sa na-observe naman ng doktor, hindi naman siya hirap sa paghinga. Pero ganun pa man, kailangan ma-double check kung nasa na nga ba yung foreign na object na yon sa may katawan niya. Kung natatandaan nyo mga mare, unang nagkaganito ay si Ate Isa pero natanggal siya. Pero ito yung kay Via, hindi talaga siya nakita or lumubog siya. And even yung mga doctors mga mare, maraming ang sinasabi nila, ang daming case ng ganyan sa mga bata. May pinasok sa tenga, may pinasok sa ilong. Super thank you naman talaga dito sa aking hipag at sa boyfriend niya na talaga naman pinasakay kami sa kotse niya nang walang bayad. Hindi ko rin alam kung saan nakuha nga talaga ni Via yung buttons na yun. Pero sabi ni nanay, yun daw yung pambingo na panantos nila. Tapos inuwi yata ni Via dito sa bahay. Kasi tinapon ko na nga lahat mga mari ko, yung mga maliliit na bagay dito na pwedeng gawin nila yun or ipasok nila yun sa tenga or sa ilong nila. So yun mga mari ko, kumain na nga lang kami after ng check-up nito kay Via. Medyo matagal din kasi ang check-up sa may JBL kasi napakadami talagang pasyente. So ang pinakapag-asa ko na lang mga mari ay hintayin ko yung pupo niya at sana ay hoping na nandoon na para hindi na siya endoscopy mga mare at hindi na siya masaktan or mahirapan. Since lahat hindi pa kami kumakain mga mima ko, dito kami kumain sa may Grumpy Joe. In fairness mga mare, ang sasarap din ng mga pagkain dito at ang sarap ng mga drinks nila. Tapos meron silang pang kids choice and pang adult na food. Dito ko na nga lang binawi mga mima ko yung mga walang lakas ko talaga mga mima. Sa pagkain ko na lang idinaan lahat ng disappointment ko sa maghapon na tong linggo kasi bukod dyan nung umaga may nangyari pa hindi ko na lang i-mention. Kaya nga mga mare, kumbaga sa stress ko overkota kahapon talaga as in. Hirap talaga mima pag toddler edition na sila kasi lahat talaga hahalongkatin, hahalughugin. Yung tipong hanggat hindi nila na itatry talaga mga mare, hindi nila lulubayan yung isang bagay na yun. Buti na lang din talaga mga mare ko, hindi ako nahirapan ngayon kasi ang hirap pag nag-commute at eto nga yung aking mga hipag dito pinahiram kami ng car. Na-experience nyo ba to sa mga baby nyo? Like umabot sila na endoscopy sila kasi nga hindi makita sa nose nila. First time kasi mangyari to mga mima yung umabot sa kailangan siya endoscopy. Pa-share naman ako sa comment section mga mare ko kung ano yung ginawa sa baby nyong procedure.